Kumustahin nga natin yung mga katabi natin. Sabihin natin, kumusta na? Ang pag-aaralan mo natin ay mapag-ipamagat na our sufficiency is of God. Okay. Ibig sabihin, yung ating kasapatan ay nasa Diyos. So, bilang paggalang sa ating salita ng Diyos, tayo po natin tumayo. Basahin po natin yung 2 Korinto. Ang talata po, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 5. Sige, buksan po natin. Meron ako kayo clear. 2 Corinthians chapter 3, verse 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Tayo lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na ipapahayag mo po sa bawat isa sa amin. Hinihiling namin sa atong Espiritu, kayo po ang magturo sa amin, O Diyos. Hinihiling namin na buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon, upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa bawat isa sa amin. Maghari po kayo sa bawat isa. Maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Tinataas namin, Panginoon, ang iyong salita na aming pag-aaralan na maging pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan, o madalas, sinasabi natin sa ating sarili, iaayos ko muna yung sarili ko bago ko maglingkod sa Diyos. Sinasabi natin, hindi pa ako handang maglingkod kasi madami pang kulang eh. Kailangan mabuo ko muna. So ganun tayo kung isa mag-isip. Sino nag-isip nun? Pag sinabi ko, tara natin tayo, hindi pa ako handa. Alam niyo, mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos. Hindi dahil maayos tayo. Hindi ka tinawag ng Diyos dahil maayos ka. Tandaan niyo yun. Tinawag tayo ng Diyos para maging maayos tayo. Amen? Hindi dahil iaayos pa lang tayo. Tayong lahat, tinawag ng Diyos. Sabihin sa kapatid mo, tinawag ka ng Diyos. Kaya tinatawag ka na ng katabi mo. Tinawag tayong lahat ng Diyos. Amen? Upang tayong lahat ay inayos ng Diyos. Dahil tayong lahat ay hindi maayos. Amen? Ako, ikaw, lahat tayo hindi maayos. Eh kung iintayin natin na maging maayos tayo bago tayo tumugon sa tawag ng Diyos, eh aabutin tayo ng siyam-siyam. Hanggang mamatay tayo, hindi natin mauunawaan kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? May 3 puntos lang po ang bibigyan niyo. May kailan mo ito. Ang una, doon sa talatang sinabi natin o binasa natin, hindi sa kami, ulitin natin, hindi sa kami ay sapat. Ito yung sabi ni Pablo, sa aming sarili, upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Yung kasapatan natin, hindi sa ganang sarili natin, kundi mula sa Diyos. Ang unang puntos, we are insufficient on our own. Kung gagawin natin, diskarte lang natin, ay hindi makakasapat. Ano? Tingnan niyo yung isang bumbilya. So, i-analyze nyo, yung illustration na ito. Yan. Alam niyo yung bumbilya, kapag hindi yan nakakonekta sa kuryente, hindi yan iilaw. So, hindi sapat na bumbilya lang yan. Walang gamit yan kung bumbilya, kahit i-display mo dyan yan. Alang gamit yan. Kailangan i-connecta mo sa kuryente para magamit. Tingnan mo yung kapatid mo. Okay. Nagagamit ba yan ng Diyos? Yun ang tanong sa atin. Kapag hindi tayo nakakonekta sa Diyos, kailanman hindi tayo magagamit ng Diyos. Amen? Kilala niyo itong tao ito na, alam ko na, na-illustrate ko na sa inyo ito. Ang pangalan niya is Nick Bujicic. Ating
Ayan. Okay. Nakita niyo po yan. Wala siyang kamay, tapos wala din paa. Pinanganak siya without arms and legs. Ayun, walang kamay, walang paa. Inborn. Nung ipinanganak siya, ganyan na siya. Pero alam niyo ngayon, ginagamit siya ng Panginoon. He is now an evangelist who uses his life to share the message of Jesus Christ and the importance of faith. Ang sabi niya, sabi ni Nick, hindi ko naihintayin magkaroon ako ng kamay at ng paa para maglingkod sa Diyos. Purihin natin ang Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon sa buhay niya. Alam mo, ginagamit siya ng Diyos. Tingin mo katabi niyo, buo ba yung mga kamay? May mga paa? Amen. Ito, walang kamay, walang paa. Sabi niya, hindi na niya hihintayin na magkaroon pa ng kamay at ng paa para gamitin ng Diyos. Tayo buo-buo. Ang lahat ng mga parte ng katawan natin. Ano pa tayo, di ba? Ibig sabihin, kung hindi natin gagamitin yung buhay natin sa Diyos, we are empty. Wala. Bali wala lang ang buhay natin. Tingnan niyo yung buhay niya, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng buhay. Pinagamit niya sa Diyos. Basahin natin yung 1:15-5. Anong sabi doon? 1, Kabanata po 15, talata po ay 5. Ito ang sabi. Si Jesus ang nagsasalita. Sabi dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Maliwanag o maliwanag na sinasabi ni Jesus, wala tayong magagawa kung wala tayo kay Jesus. Siya ang puno ng ubas. Tayo ang mga sanga. At kapag tayo hindi nakadugtong dun sa sanga, meron pa kayong nakitang sanga na nagbunga na hindi nakadugtong dun sa puno. Wala pa akong nakitang ganun, ano? Tinanggal mong ganyan, tapos bigla nagtutas. Ano, Janelle? Wala. Kailangan nakakapit sa puno. Ang sanga. Totoo ang sinasabi ni Jesus. Bakit? Nagpapatunay na si Jesus ang puno natin. Kapag tayo konektado kay Jesus, doon tayo mamumunga. Amen? Kaya i-check natin yung buhay natin. Let us review our lives. Kapag tayo hindi nagbubunga, walang magandang walang maganda na lumalabas sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo nakakonekta kay Jesus. Kapag hindi maganda ang lumalabas sa atin, anong lalabas? Pangit. Siyempre, kabaligtaran. At kapag pangit ang lumalabas sa atin, saan tayo nakakonekta? Okay, sige. Dalawa lang ako konektahan ng tao. Kung hindi sa Diyos, sa kaaway ng Diyos, walang gitna. Kapag hindi ka nagbubunga ng mabuti, ibig sabihin, iba ang connection natin. Amen? Tatandaan po natin yan. Kaya tanong, kanino tayo dapat magtiwala? Kanino? Totoo? Sa Diyos? Kung minsan nagtitiwala tayo sa tao, hindi ba? Umaasa tayo sa tao. O, mga magulang, inaasahan ko yung aking anak, paglaki nito, ito ang magpapaginhawa ng buhay ko. Sino dito yung mga nanay? O, di ba kamita yung inaasahan natin, mga anak. Ngayon, yung mga kabataan naman, inaasahan ko si nanay, si tatay, di ba? Kasi kung wala sila, wala akong baon pag ako'y nag-aaral. Ang ating pag-asa, kalimitan nasa tao. Kaya ang pagtitiwala natin, kalimitan nasa tao. Anong sabi nun sa Jeremias? Si Yahweh mismo nagsalita. Ano sabi niya? Sinasabi ni Yahweh, anong sabi? Napakasakit o, tingnan niyo. Sa Jeremias 17:5. Yan, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino man tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanya kapwa tao sa lakas ng mga
taong may hangganan na buhay. O kanino kayo nagtitiwala? Ang mga Pilipino, kalimitan, nakasalalay sa gobyerno daw. Kaya ganyan ang buhay nila. Dahil yung Pangulo ay ganyan. Hindi ba? Saan nakasalalay ang buhay ng tao? Kalimitan, yung pag-asa ng tao nasa kapwa nila. Ay, ito si Mayor, yung bagong Mayor, may pag-asa na tayo. Yung mo, di ba ganun? Bagong yung Mayor natin. Yan ang pag-asa natin. Kalimitan, nakasali yung ating pag-asa sa tao, pero nakakatakot pala, no? Si Yahweh mismo nagsabi, ano sabi? Susumpain niya yung nagtitiwala sa tao. O, kaya hindi natin dapat asahan yung tao. Kanino lang dapat tayo umasa? Sa Diyos. Sa Diyos lang nagmumula ang lahat. Amen? Amen? Sa Kanya lang nagmumula lahat. Kaya sa Kanya lang tayo dapat umasa. Pangalawang puntos, our sufficiency comes from God. Yung una, sabi natin, we are insufficient on our own. Kapag umasa tayo sa sarili natin at sa kapwa natin tao, hindi sasapat. Pero ang sabi din sa pangalawang puntos, our sufficiency comes from God. Naalala niyo si David. Si David, yung kalaban ni Goliath, di ba? O si Goliath, yung kalaban ni David. Baliktarin natin. Alam niyo, si David, anong talagang training niya? Isa siya, pastor. Wala siyang training sa pakikiligma. Pero kung si Goliath, hindi lang may training yan, equip pa. Ibig sabihin, kumpleto sa armor. Kumpleto sa pang-depensa, kumpleto sa pang-atake. Ibig sabihin, talagang handang-handa. Si David, anong training niya? Mga tupa, inaalagaan niya, nagpapaskol. Saan niya pinoprotektahan? Doon sa mga wild animals na po pwede kainin yung mga tupa o sirain yung mga tupa. Alam niyo itong si David na nakipaglaban kay Goliath, anong dala niyang armas? Sige nga. Halimbawa lang, gamitin natin example sa Adrian. Lalaban siya sa sundalong Amerikano, kompleto. Merong mga matataas na armas. Ang dala ni Adrian, pilantik. Maglalaban sila. Wala siya makuha, hindi siya marunong gumamit ng baril eh. Ganun na ganun ang itsura ni David at Goliath. Maglalaban ng kayo, dala mo pilantik. Ayusin mo pa. Ito na yung kalaban. Napakatindi ng kalaban ni David. Pero, yung bang dahil doon sa gamit ng bato, kaya siya nanalo kay Goliath? Hindi. Ang sabi ni David, ano sabi niya? Not by might, nor by power. Hindi sa lakas, hindi sa kapangyarihan. Pero ang Espiritu ng Diyos nasa akin. Amen? Ang Diyos ang nagbigay ng katagumpayan kay David. Our sufficiency comes from God. Ang kasapatan natin nagmumula sa Diyos. Kaya kung wala ang Diyos, wala tayo. Amen? Hindi sa sarili natin diskarte, hindi sa sarili natin talino, hindi sa sarili natin lakas. Kaya nga ang sabi sa Filipos 4:13, anong sabi dito? Basahin natin. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Magagawa daw natin lahat. Bakit? Dahil sa lakas ng kaloob ni Kristo. Sino dito kikibak na sa problema? Mayroong ibang tao dahil lang sa problema, nagpapakamatay. Di ba? Halimbawa, pinagtak sila ng asawa. Nagpakamatay, maraming ganyan. Meron pa nga estudyante, hindi lang pumasa o hindi lang nabigyan ng examination, taga-UP, nagpakamatay. Marami sa atin, parang lumilibag na tayo, ayaw ko na. Kung kailan naman ako nagtatrabaho, nang maayos, saka naman ganito nangyayari sa buhay ko. May sakit yung aking asawa, para yatang ibang nangyayari sa buhay ko, ano bang klaseng buhay ko? O minsan sinisisi pa ang Diyos. Naranasan niyo na ba sa buhay niyo na sisihin ng Diyos kapag mayroong malaking problema?
na dumating sa buhay niyo? Naranasan niya? Noong hindi pa tayo mananampalataya, di ba? Kung minsan sasabihin natin, akala ko ba ang Diyos ginagabayan tayo, ganito nangyayari sa buhay ko. Ang dami kong pagsubok, ang dami kong bayarin, patong-patong ang aming utang. Kapatid, hindi problema ng Diyos yan. Kaya ka dumami yung utang, kasi may problema. Alam naman ng Diyos ang utang. Hindi ka. Mga kapatid, iwasan natin. Kapag kasi nangungutang ka, umaasa ka sa tao. Amen? Pero kung sa Diyos ka umaasa, iiwasan mo yan. Amen? Kasi alam niyo, kapag kayo nangungutang, magiging alipin na kayo nung pinagkakautangan niyo. Oh. Magpaalipin kayo sa Diyos. Amen? Kung ano meron, pagkasyahin. Ang sabi sa Proverbs, dishonest money dwindles away, but those gather little by little will make it grow. Ang sabi, little by little. Ang sinabi doon, bigger and bigger. Hindi tayo magsisimula sa malaki. Ang sabi ng Diyos, magsisimula tayo sa maliit. Amen? Kahit yung halaman, hindi kagad naandyan na, malaki na. Nagsisimula mo na sa buto bago lumago. Amen? Ganon din yung salita ng Diyos na napapakinggan natin sa ating buhay. Kailangan lumalago sa ating buhay yung salita ng Diyos. At kapag sinabi natin lumalago, unti-unti na unawaan natin kung ano ang mahalaga at kung ano yung hindi mahalaga. Ano ba ang mahalaga? Pinakamahalaga sa salita, ang salita na Diyos. Yan ang pinakamahalaga. Kapag wala ang salita ng Diyos, patay ang ating espiritu. At kapag patay ang ating espiritu, sama-sama na yan. Yung ating direksyon, wala na sa kaayusan. Ganyan ang mangyayari sa buhay natin. So that means nagsisimula sa spiritual. Kaya nga ang labanan, hindi physical. Ang labanan, spiritual. Kapag tayo talunan, spiritually, siguradong magmamanifest yun sa buhay natin. Siguradong. Alam niyo, yung mga missionary, meron akong kilalang missionary, nag-testify siya. Ang sabi niya, buwan na naging missionary siya, hindi siya pinagkulang ng Diyos. Alam niyo yung mga missionary natin, ako po'y nag-aaral sa APTS, kalimitan doon dyan, puro mga missionary, galing sa iba't ibang bansa. At wala akong mga pera yan. Umaasa yan sa Diyos. Nakakarating sila ng iba't ibang lugar dahil sa provision ng Diyos. Alam niyo, may mga times na hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kakainin nila, yung mga missionary. Pero, strict ang focus nila na ibahagi ang Ebanghelyo. Alam niyo ano natutunan nila? Ang sabi nila, they learn that ministry survives not because of abundance, but because God is sufficient. Para makasurvive tayo sa buhay, hindi kailangan maging mayaman ka. O kaya ka nakasusurvive sa buhay bilang Kristyano, hindi dahil sa kayamanan. Tandaan natin, let us refrain our mind. Kaya tayo nakakasurvive dahil sufisyente ang provision ng Diyos sa atin. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos. Hindi sosobra, hindi magkukulang. Sapat. Ano ang sabi sa 2 Korinto 12:9? 2 Corinthians 12:9. Ito po ang sinasabi. At siya nagsabi sa akin, ang Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagpapapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto. God's grace is sufficient for us. Kaya sabi niya, sapat ang biyaya mo sa akin. Kahit ano man yung kahinaan natin, diyan tayo palalakasin ng Diyos.
Bakit? Sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, God, sige sabihin mo, God's grace is sufficient for you. Oh. Sapat na, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Kaya lang naman tayo nagkukulang kasi walang satisfaction. Ang tao, ang sabi ng isang artista, hindi ko alam kung kay Joey De Leon nga nang galing ito. Ang sabi ng iba, hindi, yung pera ka, hindi ka nagpapasaya sa akin yan. Parang ganun yung sinasabi. Sino dito hindi nagpapasaya yung pera sa inyo? Pag binigyan kayo ng pera ng 1,000 at tiglo, masaya ba kayo? Oh, diba? Hindi totoo yun na kapag yung pera hindi. Hindi ako masaya kahit may pera ako. Hindi. Pera nagpapasaya sa tao. Totoo yun, di ba? O halimbawa, binigyan ka 10,000, masaya ka ba? Hindi. Masaya. Sino tao malungkot binigyan na ng pera? Wala. Di ba? Masaya. Ang problema lang sa tao, wala satisfaction. Ang pera, nagbibigay ng kasiyahan, pero hindi nagbibigay na satisfaction. O, hindi ba? Ang tao, pag nagkaroon ng 10,000, gusto pa magkaroon ng 20,000. Pag nagkaroon, gusto ko 100,000. Wala satisfaction. Kasi para sa kanila, hindi pa sapat yun. At gano'n ang kaisipan ng tao. Pero ang sinasabi ng Diyos, sapat na ako para sa inyo. Amen? Amen. Sapat na ang Diyos para sa atin. Yung provision ng Diyos, sapat-sapat na sa atin. Kaya hindi tayo dapat maghangad. Iyan ang problema eh. Kapag naghangad yung tao, iyan na, nagkakaroon na ng problema. At yan ang problema ang dinulot ng kaaway ng Diyos. Walang iba kundi si Satanas, si Diablo. Kaya nga siya naging Diablo eh. Naghangad siya na maging kapatay niya ang Diyos. At ano naging problema nila Eva at Adan? Naghangad din. Oh. Sabi ni Ahas, hindi kainin niyo yan, hindi kayo mamamatay. Magiging katulad ng Diyos. O malalaman niyo mabuti na masama. O di sabi ni Eva, mas maganda yun. Naghangad. Kapag naghangad ang isang tao, nakakalimutan na niya kung ano ang prinsipyo ng Diyos. Dapat, ang isang mananampalataya, yan na sinasabi ni Pablo, umaasa lang sa Diyos sapagkat sapat ang Diyos para sa kanya. Amen. Panghuli, pangatlo. Ang sabi dyan, God's sufficiency equips us for His mission. May dahilan, kaya lagi tayong hindi pinagkukulang ng Diyos. Alam niyo yung pen, yung ball pen. Okay, sino dito nakagamit ng pen? Yan, yung pen. Alam niyo, kung yan, nakalagay lang sa table, walang saysay. Diba? Ano kailangan dyan para magkaroon ng saysay? Kailangan natin isulat, gamitin. Ngayon, sa ating buhay, para tayong pen. Walang kabuluhan ng buhay natin kung hindi tayo ginagamit ng Diyos. Amen? May purpose tayo. Walang saysay ang buhay natin. Tayo bilang halimbawa, tayo mga lapis. Kung hindi ka isinusulat, parang ano ka dyan? Di ba? Hanggang hindi ginagamit yung pen, hindi masasatisfy kung paakasan siya. Ganun din sa buhay natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, paggamit ka sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, paggamit ka sa Diyos. Tapos sabi ko sunod, huwag kang paggamit sa Diablo. Mahirap kasi yan, no? Ayaw natin paggamit sa Diyos. Pero nagpapagamit naman tayo sa kaaway ng Diyos. Saan mo gusto mong magpagamit? Alin lang sa dalawa. Kapag hindi ka nagpagamit sa Diyos, the time na nireject mo ang Diyos, gusto kang gamitin sa kanyang pagtawa, tuwan-tuwa na yung kaaway mo. Kasi sigurado, siya na ang gagamit sa iyo. Tandaan natin yun. Dalawa lang kasi ang pwedeng gumamit sa atin bilang tao. Una, ang Diyos.
At kapag hindi ka nagpagamit sa Diyos, malayang-malaya na yung buhay natin para gamitin na kaaway. Alam niyo, ang paggamit ng Diyos sa ating protection sa ating buhay yan. Kapag ginagamit ka ng Diyos, iniiwas ka sa mga kaaway. Alam niyo, may kwento yung dalawang hayop na to dalawang hayop pa no? Yung isang kalabaw at yung isang usa. Di nagkita yung usa at kalabaw. Nakita niyo yung kalabaw, nakatali. Hindi tawa siya ng tawa. Nakakalaya, tingnan mo ko to. Kahit saan ako pumunta, pwede, sabi ng usa. Hindi ko tinutan pa niya yung kalabaw. Tapos buti nga sa'yo, nakatali ka. Hindi ka makakawala dyan. Hindi ka tulad ko, malaya ako. Kahit saan ko gusto pumunta, nakakapunta ako. Itong kalabaw, hindi siya pinansin. Lumipas yung isang araw. Kinaumagahan, nakita nung kalabaw, nasipat na sa malayo, patay yung usa. Nabaril. Nabaril ng mga, ano tawag doon? Mga aso. Dapat yun, mangungusa. Ano ang ibig sabihin noon? Tayo, kapag nasa Panginoon, although nakatali tayo sa Diyos, protektado tayo ng Diyos. Hindi ka pwedeng barilin ng mga aso. Bakit? Alam mo yung nagmamayari sa'yo. Ganun tayo. Protection yun. Kapag nagpaggamit tayo sa Diyos, may nagmamayari sa atin ang Diyos at kahit kailan, hindi tayo aatakihin o papatayin ng kaaway. Amen? Kapag tayo'y wala sa Diyos, malayang-malaya yung kaaway na atakihin tayo. Amen? Tandaan natin, mahalaga sa buhay natin na magpagamit kanino? Sa Diyos. Dahil ang buhay natin nakalaan para sa Diyos. At kung ito ay hindi natin gagamitin sa Diyos, yun doon nagsisimula yung kapahamakan. Amen? Kaya kahit ano mangyari sa buhay natin, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong ibigay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, don't give up. Ano ang sabi dito sa Efeso 2:6? Basahin mo natin. Ang sabi diyan, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya tayo nung una, o nahinanda niya nung una pa man upang gawin natin. O ano ang sabi dito? Nilikha tayo ng Diyos para sa ang purpose, sa mabubuting gawa, hindi sa masasamang gawa. Kaya ang sabi ng Diyos, inihanda niya tayo. Noong una pa man, upang gawin natin. Ano yung gagawin natin? Ang mabubuting bagay. Amen? Kaya mga kapatid, kapag tayo medyo nalilihis, teka, kailangan minto tayo. Isipin natin, ito ba ang layunin ng Diyos sa buhay natin? Kapag hindi tayo lumalakad sa layunin ng Diyos sa buhay natin, babagsak tayo. Kasi katulad ng pinag-aralan natin ng isang linggo, we are out of focus. Kailangan nakapokus lang tayo kay Kristo. Huwag po tayo mawawala ng focus kay Kristo. The time na mawala yung ating focus kay Kristo, yan ang the time ng pagbagsak natin. Tingnan mo si Pedro, katulad ng illustration natin. Inuna niyang tingnan yung mga alon, ano nangyari sa kanya? Lumubog doon sa dagat. Pero nung unang nakatuon sa kay Kristo, nakakalakad siya. Pwede tayong makalakad kahit na imposible ang nangyayari sa buhay natin. Kahit anong pagsubok yan. Malalakaran natin sa ibabaw yan. Kapag tayo nakatuon lang ang focus natin. Kanino? Kay Kristo. Alam niyo, itong ating iglesia, nung nagsimula ko ito, sinimulan ko nila nanay. So, nagbabahagi lang sila sa mga bahay-bahay. Alam niyo ba, kapag kayo ay nakakonekta sa Diyos, ini-equip ng Diyos. Ang ministeryo natin dito sa Grego, alam niyo, yung vision natin dito, yung buong community, mabahagi na natin ang salita ng Diyos. That is our vision. At yun din ang vision na binibigay, pinagkakaloob ng Panginoon.
At tingnan nyo, kapag ang Diyos ay may vision, ang Diyos ang magpo-provide. Alam nyo, ilang bangko meron tayo dito? Pinrovide na ng Diyos ang lahat. Inihanda na ng Diyos ang lahat. Sabihin sa katabi mo, handa ka na ba? Sabihin mo, handa ka na ba? Alam nyo, hindi ho kailangan tayo lang na nandito. Marami pa akong nandiyan sa labas na kailangan na pag-asa. Sino ang pag-asa? Si Jesus. At kalimitan, hindi nila nauunawaan. Gagamitin tayo ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita. Kailangan, kumilos tayo. Kaya nga sabi doon, ano sabi doon sa talata? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. We are being equipped because we have a mission. Ano yung mission natin? To share the gospel. Ibahagi ang ebanghelyo, ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi tayo narito aksidente, hindi ho. Mapalad ho tayo kasi katulad ng ginagawa natin, na pagpapahalagahan natin yung pinakamahalaga sa buhay. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos. Maaaring iba, hindi nila maunawaan. Pero bakit natin naunawaan? Kasi yan ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tingin yung katabi niyo, sabihin mo mapalad tayo. O, mapalad tayo. Stop relying on yourself. Tandaan natin, our sufficiency reminds us to stay humble, surrender our life, and ministry to God. So kapag tayo umaasa sa Diyos, ang patunay doon, kailangan mababa tayo. Amen? Kapag tayo mapagmataas, hindi tayo umaasa sa Diyos. So stop relying on ourselves. Huwag tayong umasa sa sarili nating lakas. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang umasa sa galing mo. Kailangan tayong magagaling eh, ano? Tingnan nyo nga, pag nagkaroon ng away, sino magaling? Ikaw. Hindi magaling yung kaaway mo. Di ba? Sa akin nakakita na nag-away, ikaw din magaling. Hindi, ikaw na. Hindi, di ba? Hindi, ikaw din tama. Kapag nagkaroon ng pag-aaway yung dalawang tao, pipilitin nila, sila ang tama. Di ba? Di ba, Brother Abel? Magkabanggaan lang na sasakyan eh. Tingnan mo. Kahit anong posisyon ng sasakyan, mali ka. Dapat itong posisyon. Hindi, ikaw mali. Sa atin, sa pagitan ng Diyos at sa atin, kailangan tanggapin natin na wala tayo magagawa. Stop relying on ourselves. Yung pangalawang puntos natin, trust His sufficiency in our weaknesses. Kapag kulang tayo, tandaan natin ang Diyos lang makakapagpuno niyan. Amen? Hindi natin makakailangan mapupunan yung mga kakulangan natin. Amen? So, sabi niya, trust His sufficiency. God's sufficiency gives us confidence to move forward. So, yung kasapatan ng Diyos nagbibigay sa atin ng katiyakan, ng confidence para lumakad, sumulong, padiretso sa kalooban ng Diyos. Amen? At panghuli, step boldly into God's calling. Huwag kayo mahihiya, huwag kayo matatakot na ipahayag yung salita ng Diyos. You are being equipped. Hindi, nahihiya ako kasi baka pagtawanan nila ako. Pag sinabi kong ang kailangan mo si Kristo bilang tagapagligtas, pagtatawanan ako. Sino dito yung nahihiya dahil pagtatawanan? Ay, yung mga kabataan sa mga klase. Hindi, Pastor, ibubuli ako niya. Sasabihin, nagbabanal-banalan ako. Alam niyo, walang kondisyon. Lahat yan, dadaanan natin. Kung si Jesus nga, di ba? Si Jesus na mismo, inusin. Kaya nga napako pa sa krus. Tayo pa kaya tagasunod ni Jesus, hindi makakaranas ang pag-uusig. Tandaan natin, we need to expect worse kapag pinahayag natin yung ebanghelyo ng Diyos. Bakit? We are being prepared. Hinanda na tayo ng Diyos. Noong una pa man. Kaya kapag tayo nagpahayag ng salita ng Diyos,
huwag nating i-expect na payapa ang lahat. Maraming uusin, maraming manlilibak, maraming manunukso, maraming maninira. Expect. Natural yun. Amen? Subukan mo. Dumaan ka dyan sa kanto. Ang dala-dala mo, San Miguel, tsaka punta doon. Aba, hindi ito umusigin, di ba? Eh, siyempre, kapanalig mo silang lahat eh. Pero ang daling mo, Biblia, iiwasan ka. Totoo? Makikita ka pa lang nasa labas, may dala kang Biblia, magtatago na. Naku, si kapatid na naman, walang mangyayari sa buhay ko. Salita na naman ng Diyos, daw yan. Alam nyo, expect. Huwag tayong mahiya na ipahayag ang salita ng Diyos. Sabi ko sa kapatid mo, huwag kang mahiya. Dahil sa bawat kaluluwa na dinadala natin sa paanan ng Diyos, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Amen? Dahil gusto ng Diyos, ang tao maligtas. Kaya nga sabi ng Diyos, ganoon na lang ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Kung hindi ba tayo mahal ng Diyos, ibibigay ba niya yung itong na anak niya? Hindi. Bahala na kayo sa buhay niyo. Ganoon katindi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, ikaw, may nakagalit ka. Bahala na siya mapunta sa impyerno. Ayaw mo makasama sa langit yan. Palagay ko, hindi kayo magsasama pareho sa langit. Pag gano'n ang isipan natin, mga kapatid, ay, ayaw masira na. Nagkaaway kami. Hindi kami ayos niya. Masama ugali niya. Pag gano'n ang isipan natin, mga kapatid, hindi nabubuhay si Kristo sa puso natin. Amen? Si Kristo, tingnan niyo, yantuwa niya, pinatwa. O ano pang ginawa kay Kristo? Yung kasama ni Kristo, araw-araw, gumagawa ng himala si Jesus, nakikita nila, nasasaksihan nila. Kung may problema sila, may namatay, binuhay ni Kristo, may nagkasakit, gumaling. Ano ginawa nila kay Kristo? Itinako pa sa krus. Sinong tao hindi, kung ikaw ang tao, kung ako si Kristo, ay galit kayo lahat sa akin. Parang gano'n, di ba? Ang tao, mahilig iganti. Kung anong ginawa mo sa akin masama, papalitan ko rin na masama. Totoo ba yun? O hindi lang, mas masama pa ang gagawin ko sa'yo. Mahilig tayo gumante. At yun ang nature ng tao. Kapag ikaw ay ginawa ng masama, gaganti ka. Ay kaya nga siguro sa ating mga kalalakihan, di ba? Halimbawa, si Junel, may biglang sumuntok sa'yo, sa kanan. Kasi sigurado, baka dalawang kamao yun. Junel, susuntok doon sa ito papaya, nakaisa ka sa akin, dalawa, bibigay ko sa'yo. Ganun yung tao eh. Pero ang sabi ng Diyos, ang sabi sa salita ng Diyos, kapag sinampal ka sa kaliwang pisngi, anong sabi? Tadyakan mo sa kanang pisngi. Hindi. Ano sabi? Ibigay mo payo, kanang pisngi. Tingnan nyo, sinaktak ka sa kaliwa, masasaktan mo pa yung kanan mo. Eh, kakaiba talaga sistema ng Diyos, ano? Sa sistema ng tao, hindi. Kapag pinato ka ng bato, anong sabi sa Biblia? Ako kung babatuhin na may derapon, wag. Bigyan mo na, tinapay, lagyan mo pa ng palaman. Ano yung palaman? Gasol. Sa tao, lumulusot pa tayo yun. Kapag ginawa tayo ng masama, ang laging prinsipyo ng Diyos, gawa natin na mabuti. Hayaan natin ipahiya yung masama ng mabuti. Amen? Kaya tandaan natin, ang lahat ng Kristiyanong totoong tumanggap kay Jesus, ang gusto niya, kahit yung naging kaaway niya, maligtas. Amen? Check our heart. Kapag ang puso natin namimili lang para kung sino lang ang gusto natin share ng salita ng Diyos, dahil mabuti sa akin yung taong ko share ako nga. Ito, mas mahigali sa akin ito. Ayaw ko makasama sa langit ito. Kung tutusin, kung si Jesus na natatanungin, kung sa totoo lang, tayo, na makasalanan, kung titingnan natin, may nagkaroon pa tayo ng karapatang mapunta sa langit. O, di ba? Kung tutusin, si Jesus mismo magsasabi sa atin, ano ba makukuha ko sa inyo? Sige, tingin yung mga katabi nyo, may makukuha
si Jesus dyan? Ano makikita ni Jesus sa inyo? Ano? Wala. Puro nga kasalanan na ginagawa natin. Pero ganun ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Walang kondisyon. Ganun si Jesus sa atin. Pagkatapos tayo ngayon pag-yabang natin, ayaw natin magpatawad. Sino dito may kasalanan sa isang tao ayaw patawarin? Umamin. Aminin. Hindi ko mapapatawad yan. Hindi mo yan ang tinuturo ni Jesus. Amen. Hindi tinuturo ni Jesus na tayo ay naghihiganti at hindi rin tinuturo ni Jesus na tayo hindi nagpapatawad. Yun lang pagkapako ni Jesus sa krus, pagpapatunay na, biyaya ng Diyos, habag ng Diyos, at pagpapatawad ng Diyos, ang ipinakita niya sa atin. Mga kapatid, sufisyente ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi kulang, sapat. Amen? Kaya kung tayo, ibigin natin yung kapwa natin, huwag kulang, dapat sapat. Amen? Huwag di sobra. Wala namang sobrang pag-ibig, meron na sobrang pag-ibig. Ang pag-ibig sapat lang. Okay lang namamali pag sumusobra, ang magulang sa mga anak, sobrang pag-ibig. Anak, huwag ka mag-ugas ng pinggan, ako na lang. Ay, huwag ka mag-ulis, ako na lang. May magulang pa ganyan. Ay, kapag sinanay niyo yung mga anak ng ganyan, sabi nung kinukonsinti niyo? Paglaki niya, kayo na yung agila niya. Okay, na. Tapos ka na ba maglaba? Hindi lang, siya galit. Damit ko hindi pa tuyo, kailangan sa kapatid niyo. Yung ba yung pag-ibig? Hindi yun. Walang sumusobrang pag-ibig. Kailangan sapat. Amen? Kasi pag sumobra yung pag-ibig, nangungusinti na kayo. Kaya ang Diyos, sapat lang. Kapag hindi natin tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos makatarungan. Kung ano ang parusa doon sa kasalanan, tapat yun. Ibig sabihin, yun ang kahilinag na natin. Kaparusahan sa kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kapag tayo sumuko o sinuko natin yung ating buhay kay Jesus, yung lahat ng kaparusahan na yun, napagtatakpan. Dahil, pagbibigyan natin ng buhay kay Jesus. Pagtanggap natin kay Jesus. Amen? Nagkakaroon ng substitution. Pinag-aralan natin kahapon yun. Si Jesus ang magbabayad ng lahat nating kasalanan. Pagbibigay natin ang ating buhay kay Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Tandaan natin sa ating buhay, ang sufficiency, ang kasapatan, matatagpuan lang sa Diyos. Amen? Huwag niyong hanapin yung kayamanan. Amen? Ang hanapin niyo yung source ng kayamanan. Sino yun? Ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Pag hinanap mo yung source ng kayamanan, susunod sa iyo yung kayamanan. Amen? Kaya kung isa tayo nagiging alipin, hanap tayo ng mana. Hukay tayo ng hukay. Ito dito, may dito. Ano ginawa ng mga tao? Si tatay, ganun minsan Tatay ko, pag may nakita kakaiba, teka, yung bato na ito, parang may sinyalin sa hukay. Huwag natin hanapin yung kayamanan. Ang hanapin natin, yung pinagmumulan ng kayamanan. Yung sigurado yun, amen? Ang Diyos ang pinagmumulan ng kayamanan, amen? Ang Diyos ang hanapin natin, bahala na ang Diyos para bigyan tayo ng provision. Amen? Purihin natin ang Diyos. Palapakan natin mo ng Diyos, tayo natin sa ngayon. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo na naging paalala po sa amin, O Diyos, na kami po ay lumakad lamang, hindi sa aming saganang sarili, Panginoon. Lumakad po kami na umaasa po lamang sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Panginoon, baguhin niyo po yung direksyon ng aming isipan, ng aming puso, Panginoon, upang maituon lamang namin, Panginoon, sa tunay na pinagmumulan ng lahat, Panginoon. Walang iba kundi kayo, O Diyos. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming mga kapatid. Maunawaan namin ang aming tungkulin, Panginoon, bilang mananampalataya. Ito, Panginoon, ay maglilingkod sa iyo at ibahagi ang iyong Ebanghelyo, Panginoon, sa mga katulad namin. Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon,
ang aming buhay sa mga darating na araw. Gamitin mo po kami, Panginoon, mightily. Pinapagamit po namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa aming Lord Diyos. At sa mga dumarating na suliraning problema, Panginoon, sa aming landas, sa aming mga dinadaanan, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong provision, ang iyong protection, Panginoon, ay aming maranasan araw-araw. At ang aming pagsusuko ng buhay sa iyo, araw-araw, Panginoon, ay maranasan namin na kayo, Panginoon, ang aming sandigan, ang aming pag-asa, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon, sapagkat wala kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Yan po ang sabi niyo sa inyong salita. At nananampalataya po kami na kayo po lamang ang magbibigay sa amin ng kalakasan sa mga panahon na kami po ay nanghihina. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, na sa aming pagsamba ngayong umaga, Panginoon, maunawaan namin maranasan ang pagkilos mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Sa iyo ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.